Alright, yan. So magandang araw po sa ating lahat sang sulok man tayo ng mundo naroroon. My name is Winifred Asuncion Jr. at ako po ang iyong magiging speaker po sa ating presentation. Okay? So welcome to IMG. Welcome to International Marketing Group sa lahat po ng mga new attendees natin sa mga first time na makaka-attend po. Welcome to IMG or International Marketing Group na kung saan ang IMG po ay nag-o-offer about total financial solution. Okay, so po bago tayo mag-start, let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, welcome to IMG. IMG stands for International Marketing Group at ang IMG po ay isang financial brokerage company dito sa Pilipinas na kung saan nagtuturo about financial education. At ang ino-offer po ng IMG para sa lahat ng mga Pilipino all over the world ay ang magkaroon tayo ng total financial solution. Building your future, taking control of your money first. Pag tayo po, ano, yung nagtratrabaho tayo, yung kumikita tayo, yung breadwinner, dapat nasa ating kamay ang kontrol ng ating kinikita. Okay? Kailangan aralin po natin yan kung paano natin papahalagahan yung bawat piso na kinikita natin. That is why ang IMG po ay tumutulong para sa lahat ng mga Pilipino. Knowledge is power, but applied knowledge is more powerful, no? Ayan po yung napakahalaga. So ang kagandahan sa IMG, ano, meron tayong libro na ginagamit, The Secret to Saving and Building Your Future, bilang guide po natin, no? Para matutunan natin paano natin pahalagahan ang bawat pisong kinikita natin, paano natin papalaguin, paano natin pro-protectionan. Okay, para magkaroon tayo ng peace of mind. Kaya total financial solution ang binibigay ng IMG para sa lahat ng mga Pilipino. At dito ka-partner po natin si Brother Bo Sanchez dito po sa pagtuturo about financial education dito sa IMG. Why we need financial education? Bakit nga ba kailangan matutunan natin yung kahalagahan ng financial education? Sabi dito sa ating libro, no? Many good people fail. Many hardworking, smart, young, and old people fail. Alam ko, isa ka dyan, no? Sa napakasipag na nagtratrabaho, bata pa, at marami din sa mga tumatanda na, no? Na, which is nagpi-fail, no? Hindi napapaghandaan yung kanilang retirement. Many teachers, sino po dito yung mga teachers, OFWs, doctors, engineers, nagpi-fail, retiring without enough saving. Bakit? People don't plan to fail. They simply fail to plan their personal finances dahil walang panahon sa pag-aaral, no? Binubuhos natin yung oras natin, yung effort natin sa pagtratrabaho. That is why, no, yung iba hindi na kayang aralin, wala nang oras sa pag-aaral ng kanilang financials, which is yan po ay napakahalaga, kakambal po yan ng binibigay po natin na pagsasacrifice na kailangan yung kinikita mo, aralin mo din paano mo papalaguin. Yung kinikita mo, aralin mo din paano mo ito papalaguin para pagdating ng panahon, hindi mo pagsisisihan na nagtrabaho ka lang buong buhay mo kung napaghandaan mo yung retirement mo. Okay? So ito, no, makikita natin dating school principal noon. Bakit siya naging janitress ngayon? At makikita nyo, mapapanood nyo po yan dyan po sa YouTube. Ano, hanapin nyo lang yan. At in-interview po yan ni Corina Sanchez. Sabi nga ni Corina, Nanay, mahirap po bang isipin na dating principal ka, pero ngayon, isang janitress, napakasakit, napakalungkot. It's a wake-up call
para sa ating lahat. Kahit anong status ng buhay meron ka, kahit anong trabaho ang meron ka. Okay, it's a wake-up call para hindi na po maulit yung malungkot na pangyayari na ito. Okay, kaya dapat ngayon pa lang aralin na natin yung kahalagahan ng financial education at the same time i-execute natin yung gawin natin, no? Yung tinuturo about financial education. Okay? Wrong money mindset, many people, no, believe that ang financial education daw ay para lang sa mga mayaman. No! Ang financial education ay para po sa lahat ng mga Pilipino, lalo na kung isa ka sa laging nagkakaproblema when it comes to financial. Kaya dapat aralin mo ang financial education. Then, another thing is that marami sa atin ang paniniwala, no? Na pag once na nagkaroon ng financial crisis, pag once na nagkaroon ng financial problem, ang solusyon, mangutang, di ba? Sino dito yung walang utang? Bakit utang ang lagi natin nagiging solusyon? Simple lang, no? Simple lang. Dahil hindi po tayo nag-iipon. Kaya pag merong emergencies, wala tayong ibang choice kundi mangutang. Ano po yung sabi ng mga lola at lolo natin? Di ba? Kapag may sinuksok, meron kang madudukot. Pero dahil wala kang sinuksok, wala kang tinabi, wala kang inipon, in case of emergencies, wala kang ibang option kundi mangutang. Okay? Then another is that some even rely on luck. Marami sa ating umaasa sa swerte. Di ba marami yung nakikipagsugal, marami yung tumataya sa loto, sa weteng, at naniniwala na pag nanalo, masosolve na daw yung kanilang financial problem. No. Marami na tayong nakilala, marami na tayong nabalitaan na nanalo sa loto, nanalo sa sugal, pero hindi naman naging maayos ang kanilang financial. Dahil ang solusyon po, financial education, hindi yung sumugal ka. Okay? So kahit marami kang pera, kung hindi mo alam kung paano pahalagahan, hindi mo alam paano palaguin, protectionan yan, mawawala yan. Di ba? Kaya ang solusyon, kailangan aralin mo ang financial education, paano mo papahalagahan, paano mo papalaguin, hindi gagastusin. At paano mo pro-protectionan yan para hindi yan maglalaho na parang bula. Okay? Sa IMG, naniniwala kami, no? Na kung ano ang kaibigan mo, ganyan ko rin. Kung ang kaibigan mo mangungutang, of course, mapapautang ka din, maiimpluwensyahan ka. Lalo na pag sinabing, oh pare, mare, no, umutang ako sa ganito, pwede ka rin doon. O, saan ka umutang? O, di ba, napakadali. How about kung ang mga kaibigan mo ay na marunong mag-ipon, marunong mag-invest tulad ng mga IMG members, no? Mapapaipon ka din, sasabihin mo, oh pare, mare, no? Paano ba mag-member sa IMG? Gusto ko rin makapag-ipon. 'Di ba? Iyan yung kagandahan na meron tayo dito sa IMG. Dahil tuturuan ka paano ka mag-ipon, paano ka mag-i-invest. No? Hindi ka tuturuan paano mangutang. Instead, tuturuan ka paano mo babayaran ang iyong utang. Okay? So iyan yung kagandahan na tinuturo natin dito sa IMG. Minsan kasi, no, akala natin hindi nauubos ang ating income. Okay? Time will come, mawawalan ka ng trabaho. Time will come, magre-retiro tayo. Kaya the best time para makapag-start na makapag-ipon at makapag-invest ay ngayon. Okay? Low savings and high debt, ito po, napakasakit na katotohanan. No? Yung meron kang trabaho, wala ka lang ang ipon, paun ka pa sa utang. Diba? Sino yung nakakaranas niyan? Ang laki ng kinikita, walang ipon, baon pa sa utang. Diba? So it doesn't matter malaki o maliit ang kinikita mo. Kung marunong ka when it comes to financial management, when it comes to financial education, yung kahit maliit lang kinikita mo pero marunong kang magtabi, tatalunin mo yung kumikita ng malaki na walang kaipon-ipon at baon pa sa utang. Totoo yun. Dahil experience na natin yan dito sa IMG. Marami sa IMG members, katulong noon pero investor ngayon, nakakapag-ipon. Bakit kaya ng isang katulong mag-ipon? Eh magkano lang kinikita niyan? How much more sa atin? How much more sa mga OFW na ang laki ng kinikita pero walang ipon, baon pa sa utang? Papayag ka ba na ganyan na lang yung buhay mo? Na every time na sumasahod ka, nagbabayad ka na lang ng utang? Every year tumatanda po tayo. Kaya dapat ngayon pa lang
No, aralin mo na paano mo matatapos ang utang mo at tutulungan ka ng IMG. Aralin mo na paano mag-iipon at tutulungan ka ng IMG. Aralin mo na paano mag-invest at tutulungan ka ng IMG. Yan po yung ginagawa ng IMG. Tumulong sa lahat ng mga Pilipino na gustong tulungan ang kanilang sarili. Gusto mo na bang makalaya sa pagkakautang din? Hanapin mo yung solusyon. At isa sa mga pwedeng maging solusyon, no? Yung pag-enroll mo o pag-member mo sa IMD dahil tuturuan ka paano ka makakalaya diyan sa pagkakautang. Di ba? Marami sa atin gumagamit ng credit card, di ba? Napakasosyal. Dati ang tingin ko pag meron nga nakasabay sa mga groceryhan, sa mga mall at ang gamit credit card, wow, sosyal. Pero nung nalaman ko, hindi na po ako nasososyalan, no? Dahil naaawa na po kasi dahil dagdag utang na naman 'yun. Okay? Hindi po masama ang credit card. As long as huwag mong gagamitin bilang emergency fund mo dahil pwede kang mapaun sa utang, pwede kang ma-stress, ma-depress at hindi ka makapagbayad. Ayun po yung masakit. Okay? Then, marunong tayong umutang. Pero ang challenge minsan, itong pinaka-challenge, yung pagbayad ng utang, yung pag-manage ng utang, experience ko po yan. No, nung wala pa ako sa IMG, napakahirap po mabaon sa utang dahil yung lagi kong kinekwento nung nasa Macau po ako, nung OFW po ko, nasubukan ko po, nakasanla ATM ko, nakasanla passport ko, napakahirap po mabaon sa utang. Kaya ngayon, ang lagi kong challenge, subukan mo naman yung kumita, yung sumahod ka na wala kang binabayarang utang. Try nyo yun. Challenge ko yan sa inyo, i-accept nyo yan. Subukan mo yung sumahod ka, wala kang iniisip na babayarang utang. Napakasarap sa pakiramdam. Di ba? Subukan nyo naman yung sumahod ka na hindi mo pa nauubos. Yung sahod mo last month, may sahod ka na naman, di ba? Napakasarap sa pakiramdam. Yun ang subukan naman natin. Hindi yung puro stress, bayad, 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 ubos, trabaho. Ganun pa rin, walang mangyayari, tatanda ka na kawawa. So ngayon pa lang, no, this is a wake-up call para sa ating lahat. Okay? Then their salary mo from hand to mouth. Sumweldo ngayon, pinakain sa pamilya, nagsamyupsal, whatsoever, ubos ang sweldo. Yung iba naman, hand to hand, kaka, kaka, kakakuha lang ng sahod, kakahawak lang ng sahod, yung dadaan lang sa kamay mo. 'Di ba? Sino nakaka-experience yun? Yung dadaan lang sa kamay mo, nasa ibang kamay kasi pinangbayad mo ng utang. 'Di ba? Touch me not, ito yung naranasan ko. Yung sasahod ka pero hindi mo hawak yung ATM mo. Maraming ganyan yan. Maraming ganito yan. Maraming mga Pilipino na yan yung totoong nangyayari ngayon. 'Di ba? Hindi hawak yung ATM. Okay, pero it's not too late. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Merong solusyon. Okay, hanapin lang natin ang solusyon and IMG will help you. No? Then tayo mga Pilipino, ayan, lalo na ngayon, napakadaling mag-loan. No? Mag-Facebook ka nga lang, napakadaling mag-loan. Di ba? Huwag po nating hahayaan na mabaon po tayo sa napakaraming loan. Napakahirap po magbayad. Kaya ang kailangan natin gawin, aralin natin paano mag-ipon, paano mag-build ng emergency fund, paano mag-invest, no, paano magpondo para in case of any emergencies, in case of na kailangan mo ng pera, hindi mo na kailangan mangutang dahil meron ka lang na itabi. Alright? Yan po yung kagandahan, no? Baon sa utang, hirap mag-retire. Tandaan po nyo yan. Napakahirap po yung mabaon ka sa utang, no? At mahihirapan ka magretiro. Marami tayong makikita ng mga empleyado na matatanda na pero ayaw pa rin, ayaw pa rin magretiro. Bakit? Walang naitabi, walang naihanda na para sa retirement fund. Ang iba nga, ayaw magretiro. Bakit? Dahil meron pang utang na binabayaran. Okay? So, tandaan natin, baon sa utang, hirap magretiro. Kailangan bilisan mong bayaran yung utang mo para sa ganun, makahabol ka, mag-ipon ka para sa retirement mo, para pagdating ng panahon, hindi ka kawawa. No? Why people fall on debt trap? Huwag nating hahayaan na mas malaki na yung utang mo kaysa sa'yo, mas malaki na yung utang mo kaysa yung kinikita mo. Huwag tayong magpapasilaw, no, sa mga buy now, pay later, 0% installment sale. Huwag tayong magpapasilaw. I-priority mo yung mag-ipon, mag-invest, no, yung palaguin yung pera na kinikita mo. Okay? Mas masarap gumastos kung yung kinikita na ng pera mo ang pinanggagastos mo kaysa yung inuutang mo ang pinanggagastos mo, no? So, iwasan po natin yung mangutang. Okay? Then,
para hindi tayo makapag-utang, hindi tayo mabaon sa utang, kailangan mag-build tayo ng ating emergency fund. So, dito tinuturo natin, take note, paki-take note mo to, no? 6 months, okay, ng iyong monthly income ang dapat laman ng iyong ATM. Magkano ba ang monthly income mo? I-multiply mo ng 6 months. Yan dapat yung laman ng ATM mo na hindi mo nagagalaw para in case of any emergencies na dumating sa buhay natin, okay, meron kang fund na madudukot, hindi ka na mangungutang dahil meron ka ng emergency fund. Kaya nababaon tayo sa utang, nagkakautang kasi nga hindi tayo nag-iipon. Di ba? Yun yung reason. Paano pag nawalan ka ng trabaho? Paano pag may nagkasakit? Di ba? Pag wala kang ipon, wala kang investment, wala kang healthcare, paano na? Di ba? Mas mahirap yun. Mas magastos yun. Di ba? Mas magastos yun pag hindi natin napaghandaan. Okay? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, no, napakaganda yung libro na yun, yung Rich Dad Poor Dad, no, basahin nyo pag meron kayong pagkakataon, no. If you want to be rich, you need to be financially literate. Yan po ang sabi ni Mr. Robert Kiyosaki. Kaya ito yung tinuturo natin na abundance formula. Paano ka nga ba mag-iipon ng tama? No, meron tayong tinatawag na 10-20-70 rule. 100% ng monthly income mo every time na ikaw ay sumahod, every time na ikaw ay may income, kaya ang unang ibabawas pala natin dyan, dapat 10% tithes para kay God, pasasalamat natin para kay Lord. At yung 20%, yan yung ilalagay mo sa savings and investment mo, bayad mo naman yan para sa sarili mo. Take note, pay God and pay yourself first. Every month na kumikita ka, sumasahod ka. At yung may iwan na 70%, yan yung ibabudget natin para sa ating lifestyle. Okay, tandaan 10-20-70 rule at ituro din po natin ito sa ating mga anak para pag sila po ay nagsimula ng magtrabaho, at least kahit ito lang, maalala nila sa mga tinuro mo, 10-20-70 rule. Sabi ni mama, sabi ni papa, no? Pag nag-start akong kumita, okay, dapat 10% para kay God, 20% sa savings and investment ko, 70%, okay, para sa aking expenses and lifestyle. Tandaan po natin yan. Yan po ay abundance formula. Ano yung una natin naturo kanina? Emergency fund. Paano mag-create ng emergency fund? 6 times of your monthly income dapat laman ng iyong savings account. Okay? Ito naman, paano mag-ipon ng tama? Meron tayong formula, abundance formula. 10-20-70 rule, 10% para kay God, 20% para sa sarili mo, at 70% yan yung ibabudget mo para sa iyong expense and lifestyle. Okay, para makapag-ipon tayo, huwag nating sasabihin na kulang yung sinesweldo natin. Hindi lang po tayo marunong mag-manage ng kinikita natin. Anong kailangan gawin? Manage and reduce expenses. Baka mas malaki po yung ginagastos mo kaysa yung kinikita mo, kaya nahihirapan kang makapag-ipon. Kailangan isulat mo lahat ng mga expenses mo para malaman mo ano ba yung pinaggagastusan mo na hindi naman dapat. Alright? So dito, sabi nga, manage and reduce expenses. Ikaw ba ay mahilig mag-soft drinks? Mahilig ka ba mag-coffee? Naninigarilyo ka ba? Hindi ka nga nakakapag-ipon. Kaya mo naman bumili ng sigarilyo alak, di ba? Hindi mo kaya mag-ipon, kaya mo naman tumaya sa loto. Di ba? Hindi mo kaya mag-ipon, pero every week naman naglo-load ka sa cellphone mo. Di ba? Hindi mo kaya mag-ipon, every week naman nagpa-pedicure, manicure ka. Di ba? Hindi mo kaya mag-ipon. Every month, nagpapaayos ka ng buhok, nagpapariband, yung kulot, nagpapaunat, yung unat, nagpapakulot. Di mo na maintindihan. Tapos sasabihin, hindi kayang mag-ipon. You know what? No? Sample soft drinks, no? 20 pesos per can kung nakakadalawang can ka every day. So magkano 'yon? 40 pesos. Kung inipon mo sana 'yan sa loob ng isang buwan, okay? Makakapag-ipon ka ng 1,200. Sa loob ng isang taon, makakapag-ipon ka ng 14,400. At alam mo ba na yung 20 pesos na yan, kung tatanggalin mo yung bisyo na soft drinks at yung ginagastos mo dyan, ilagay mo na lang sa investment. At sa loob ng 20 years, okay, pag nailagay mo sa investment yan at kumikita ng 12% per annum, example lang, sa loob ng 20 years, meron ka dapat 1.2 million. Kung natutunan mo sanang mag-ipon ng kahit 20 pesos lang every day. Alam niyo po sa IMG meron tayong program na pwede kang mag-ipon ng 20 pesos
Every day. Kasi pag once na IMG member ka, meron ka ng investment. So pwede ka na makapag-ipon as low as 20 pesos every day. Okay, so yan yung kagandahan, yan yung advantage, no? Dito sa IMG, nag-enroll ka, nag-member ka, automatic investor ka. Automatic investor ka, pwede ka na makapag-ipon every day. Right? So tandaan natin, manage and reduce expenses. So para magawa natin yan, cut the little expenses. Tandaan, ang buo, nagsisimula yan sa barya. Okay? Kahit sabihin mo, barya-barya lang yan. Pag inipon mo yan, magiging buo yan. Alright? So tandaan natin, ang buo, nagsisimula sa barya. Now, classify your needs and wants. No? Purpose o forma. Every time na bumibili tayo, ano ba yan? May purpose ba yung pagbili mo dyan o pang forma mo lang? Okay, bumili ng brand yung cellphone. Di ba? Marami sa atin gusto naka-iPhone. No? Marami mga Pilipino naka-iPhone para social ang dating. Pero wala namang ipon. Walang problema sa iPhone. Basta make it sure meron ka ring ipon. Diba? Nakabag ng Louis Vuitton, wala namang kalaman-laman. Kasi bakit? Feeling social, feeling mayaman. Yan po yung karamihan na ugali po ng mga Pilipino. Diba? So iwasan po natin yung maging feeling. Mas maganda po yung magpakatotoo ka. O, di ba? Huwag po kayong masasaktan, no? Save instead of sale. Kala mo nakatipid ka kasi sale. No, kumastos ka. Kasi hindi ka naman dapat bibili pero nakita mo naka-sale, bumili ka. Kasi akala mo nakatipid ka, hindi po, gumastos ka. Di ba? Iwasan din natin yung pakain-kain sa mga sosyal na restaurant kung hindi pa naman kaya. Di ba? So, kailangan magtipid. Anong sinasabi? Magtipid ka, mag-invest ka, palaguin mo muna yung pera na kinikita mo. No? Iwas luho para iwas luha. Sabihin mo yan sa sarili mo ngayon. No? Iwas luho para iwas luha. Understand where your money goes. Nagtataka ka ba minsan? Kakasahod mo lang, wala na. Di ba? Para naglaho ng bula yung sinasabi nila na 30 days, isang buwan kong pinaghirapan, isang araw lang, ubos na. Sino po nakaka-relate? Dapat alam mo kung ano yung mga liabilities mo. Okay? Alam mo kung saan yung leak, bakit laging nauubos yung pera. Okay? Ang liabilities, ito yung mga bagay na lagi mong pinaggagastusan. Okay? Dapat alamin mo kung ano yung asset. Ang asset naman, ito yung mga bagay na ina-acquire natin na nagbibigay sa atin ng income. Anong gusto mo, liabilities or assets? Di ba? Of course, sasabihin mo gusto ko po ng asset, pero ano yung meron ka? Liabilities. Di ba? Ang cellphone ba? Ang gadget ba? Okay? Pag ginamit mo yan na pagkakitaan, anong tawag mo dyan? Asset or liability? Asset yan. Pero pag ginamit mo pang forma, bumili ng iPhone kasi naka-iPhone si kaibigan, naka-iPhone si kapitbahay, gusto mo rin naka-iPhone ka. Nagiging liability yan. Ang kotse, bumili ng kotse, pinarentahan. Asset yan. Pinangporma, liability yan. Nagpatayo ng malaking bahay, caretaker ang nakatira, liability yan. Bumili ng kondo, pinaupahan, asset yan. Kaya dapat mag-invest sa asset. Okay? Understand how money works, the wealth formula para magkaroon tayo ng real wealth. Dapat meron kang pera, bigyan mo ng time para lumago at dapat alam mo kung saan mo ito ilalagay na investment vehicle para kumita. Alam mo kung magkano kikitain. Okay? At i-consider natin yung kalaban ng pera natin, inflation. Ano ba yung inflation? Yan yung pagtaas ng bilihin. Okay? Buwan-buwan o taon-taon. Okay? Tumataas ang bilihin, pero ang sweldo mo hindi tumataas. Anong ibig sabihin nun? Bumababa yung purchasing power ng kinikita mo every time na tumataas ang inflation. Nasaan ang pera mo? Nasa bangko. Magkano bang kinikita ng pera mo sa bangko? Natatalo yan. Kaya meron tayong tinatawag ng mga investment vehicle. Dapat alam natin kung saan natin papalaguin yung ating pera na kinikita. At kalaban pa ng pera natin, tax, no? Pag grocery ka nga lang, may tax. Okay, so dapat alam natin. Okay, dahil lamang ang may alam. Ganito raw ba ang bulsa natin? Maraming butas. Sa literal, kung pupunuhin mo yung timba na yan, ang daming butas. Kahit anong sipag mo na punuin yan, hindi mo mapupuno. Bakit napakaraming butas? Di ba ganon din sa situation natin ngayon? Kahit anong sipag mong magtrabaho, di ba laging walang pera? Bakit butas-butas ang bulsa mo? Ang dami mong bayarin eh. Ano yung kailangan mo gawin? Tapalan mo yung mga butas na yan. Kaya ng iba, sabi ng iba, sir, parang coke na lang daw yan. Okay, kung hindi sakto.
Zero ang laman ng wallet. Huwag po tayong papayag, kaya ka nga nagtratrabaho para kumita. Pero bakit trabaho ka lang trabaho, lagi namang walang pera? May problema, hanapin mo yung solusyon. Huwag yung problema na naman. Okay? Then, reason why we need to say bakit kailangan natin mag-ipon. Ano, meron tayong tinatawag na the X-curve concept, isang linyang pataas, isang linyang pababa. Ano pong ibig sabihin yan? Okay? X-curve. So habang bata pa, pag walang ipon, no savings, malaki ang responsibility natin sa buhay. Diba? Lalo na pag may pamilya ka, wala kang ipon, malaki ang responsibility natin sa buhay. Diba? Nagsusurvive tayo dahil sa trabaho natin, dahil meron kang active income. You worked hard, no? You worked hard for the money. No work, no pay. So kailangan magtrabaho ka na magtrabaho para makapag-survive dahil meron tayong tinatawag na basic needs, no? Yung pagkain, shelter, clothing, basic needs yan, no? Paano ka makakapag-survive dahil sa active income mo? Eh, ang buhay natin, tumatanda tayo. Eh, yan yung productive years natin. Kaya anong edad ka na ba dito? Nasaan ka na ba dito pa rin? No savings? Kung no savings pa rin, napakalaki ng responsibility mo. So ano yung kailangan natin gawin? Step by step, pataasin mo yung money line mo. Aralin mo paano mag-ipon, paano mag-invest. Para sa ganun, yung mataas na responsibility mo, itong responsibility line mo na yan, habang pinapataas mo si money line, bumababa yung responsibility line natin. So kayo mapapansin nyo dito, less secure ka. Bakit wala ka pang ipon? Di ba? Kung wala ka ng trabaho, wala nang kakainin ang pamilya mo, eh paano pag bigla ka pag nawala? Di ba? Napakahirap. Kaya kailangan aralin natin yung tamang paraan ng pag-iipon, pag-i-invest. Okay? So habang pinapataas mo yung money line mo, bumababa yung responsibility line mo. Para pagtanda natin, wala na tayong responsibility. Hindi naman habang buhay, napakalaki ng responsibility mo, mamamatay ka na. Ang laki pa ng problema mo. Di ba? Kaya dapat aralin natin. Yan yung napakaganda dito sa IMG. Ano? Dahil tuturuan ka paano mo papataasin yung money line mo para bababa yung responsibility line mo. Dahil ang tinuturo ng IMG, total financial solution. No? So pag ikaw ay nagkaroon ng big savings, no, naaral mo, passive income, nagkaroon ka ng passive income, yan, yung active income mo, nagawa mo yan na passive income dahil natuto ka paano pagtrabahuin ng pera. No? Pagdating ng pagtanda mo, less responsibility ka na. More secure ka na. Yan yung advantage yan. Di ba? Then, sa buhay natin, meron tayong dalawang if. Okay? Meron tayong if. What if you die too soon? Paano pag bigla kang kinuha ni Lord? Anong solusyon? Dapat meron tayong life insurance. Second if, what if binigyan ka ni Lord ng mahabang buhay? What if you live too long? Sinong tutulong sa'yo pag humaba yung buhay mo? Okay? Hihingi ka na lang ba ng tulong sa mga anak mo sa ayuda? Okay? So dapat ang solusyon natin, meron tayong long-term investment. Ito, what if nagkasakit tayo? Dapat meron tayong long-term healthcare. Okay? Ito yan. Ito yung solusyon natin dyan. Ito yung dapat meron tayo na makakasagot dito sa tatlong if natin. No? Yung nabanggit natin, what if I die too soon? Dapat meron kang life insurance. Yan yung tinatawag natin na instant money. Protection mo yan para sa iyong pamilya. Huwag kang maging allergic. Huwag mong sabihin gastos ang life insurance. Dahil mas magastos kung wala kang life insurance at kinuha ka ng maaga ni Lord. Okay? Second, what if I got sick? No, paano pag nagkasakit ka? Sino ang magbabayad ng hospital bill mo? Huwag mong sabihin gastos din ang healthcare. Okay? Dahil mas magastos kapag wala kang healthcare na magagamit kapag nagkasakit ka. Kaya ang solusyon, dapat meron kang healthcare. Pangatlo, what if I live too long? Paano pag binigyan tayo ng mahabang buhay ni Lord? Ang solusyon, dapat meron kang investment, dapat meron kang passive income. Okay, yung pera mo nagtratrabaho na para sa iyo. Yan yung tatlong financial stages ng buhay natin. No? Number one, man at work, yung meron kang trabaho. Kaya pag meron kang trabaho, meron kang kinikita, dapat mag-proceed ka to the second stage. Ano yun? Man and money at work. Habang nagtratrabaho ka, habang kumikita ka, yung pera mo, nagtratrabaho na rin para sa iyo. At pangatlo, pagdating ng panahon, dahil natuto ka, meron dito ka lang sa stage 3, ano yun? Money at work. Retired ka na, pero tuloy-tuloy pa rin na kumikita. Tuloy-tuloy pa rin na makakapag-survive ka. Di ba? More secure ka dahil napaghandaan mo yan. At pang-apat na if, what if, no? What if? What if I could tell you about a product that provides complete solution to these three major financial needs? At yan yung sasagot dito, yung ating Kaiser Ultimate Health Builder.
Okay? Yan yung isang solusyon na nasasagot na dito sa tatlong if natin. Alright? Dahil ang Kaiser ay meron ng healthcare for hospitalization, meron ng insurance for family protection, at meron ng savings and investment para sa ating retirement. Okay? Ang Kaiser po ay 7 years mo lang babayaran yan. Tatlo na yan, di ba? So dito pag-usapan natin yung insurance coverage ng ating Kaiser. Okay? So dito sa ating Kaiser, yan, meron tayong mga plan from K45 plan up to K1 million plan. Okay? So dito example natin yung K100 plan. Okay? Yung K100 plan natin, meron na tong term insurance na 450,000 pesos. Okay? Pag namatay, natural death. Sample, nag-avail ng Kaiser si Pedro. After 2 years, okay, after 2 years, namatay. Merong 450,000 na makiklaim ang kanyang beneficiary. Paano naman after 1 year, namatay, pero dahil sa aksidente, ang kanyang kinamatay, meron itong accidental death coverage ang ating Kaiser. Times 2 ng kanyang life insurance. Kaya 450,000 times 2, 900,000 pesos ang makukuha ng kanyang beneficiary dahil siya ay merong Kaiser. At kahit sabihin mo na 1 year pa lang nagbabayad. So paano na yung 6 years? Ipagpapatuloy ba ng beneficiary? Hindi na. Dahil yung kanyang policy, may transfer na ito doon sa kanyang beneficiary, fully paid na. Okay? Fully paid na. At pangatlo, kapag nag-mature ang plan on the 20th year, makukuha pa ng beneficiary yung 1.1 million pesos. Kaya yan po yung kanyang insurance coverage. So, ang insurance coverage ng ating Kaiser covered ang natural death at accidental death. Okay, meron lang itong 2 years contestability when it comes to natural death. Pag kumuha ka ng Kaiser ngayon, make it sure, wag ka munang kukunin ni Lord sa loob ng 2 years na ikaw ay nagbabayad. Right? Para merong insurance claim kung sakali man may mangyari sa atin. At dito sa ating K100 plan, meron na din tong hospitalization coverage na pwedeng magamit, no, for inpatient benefit. Example, as long as naka 1 year ka na ng pagbabayad na hospital na confined ka, meron kang pondo dito na 60,000 pesos na pwedeng gamitin. Basta naka 1 year ka na ng payment. At kasama na dyan yung room and board na 1,000 pesos per day. Kasama na yan sa benefits ng ating Kaiser. So ang Kaiser may healthcare, may insurance, may investment, di ba? At pag hindi natin nagamit yung healthcare, yung inpatient benefit during the 7 years, bonus mo yun. Pasasalamat natin yun dahil hindi natin nagamit. Kaya bonus natin hindi tayo nagkasakit. Dahil hindi ka nagkasakit, hindi mo nagamit, may bonus ka din kay Kaiser dahil ibabalik ni Kaiser yung 85% na binayad mo. Kaya kasama na makukuha mo kapag nag-matured ang plan, no, yung 350,000. Kasama na yan sa maturity. Kaya 1.1 million. Paano pag nagamit natin? Paano pag nagamit mo yung hospitalization benefit during the 7 years na ikaw ay nagbabayad? Meron pa rin pong investment. Nasa 800,000 pesos po yan. Okay? So magamit mo man or hindi ang iyong Kaiser, ang iyong long-term care, meron pa rin investment. Yan po yung advantage ng ating Kaiser. Ang Kaiser natin, 7 years mo lang babayaran yan. Coverage niyan, 20 years. So dito sa sample natin, 22 years old siya nagsimula. So pagdating niya ng 42, matured na yung kanyang plan. Pero bata pa siya. Bata pa siya at the age of 42, meron na siyang 1.1 million. Itong kanyang Kaiser intended para sa kanyang retirement at the age of 60. So pag hindi mo ginalaw yan, so habang tumatagal, lumalaki yung value niyan. So at the age of 60, yung 1.1 million niya ay nagkakahalaga na po ng 6.4 million. Pag hindi pa rin niyang ginalaw at the age of 60 at pinaabot niya at the age of 65, yung 6.4 million niya habang tumatagal lumalaki. Kaya ito ay naging 10.4 million na. Yan po yung advantage ng ating Kaiser. 7 taon mo lang binayaran, 20 years yung kanyang coverage. May healthcare ka, may insurance ka, may investment ka. Okay, what if I die too soon, may insurance. What if I live too long, may investment. What if I got sick, merong healthcare. Yan po yung sinasagot na ng ating Kaiser. Okay? Yan po yung sinasagot na dito sa ating pagbibuild ng ating solid financial foundation. At yan na yung kumokompleto dito sa ating financial plan, yung ating 3 major financial needs na dapat meron tayong healthcare for hospitalization, dapat meron tayong life insurance for family protection, at dapat meron tayong investment para sa ating retirement. Yan na po yung sinasagot ng ating Kaiser. Alright?
Then another concept, the power of compounding interest. Ito po yung na-discover po ni Albert Einstein. No? Yung 72, pwede mong gamitin yung number 72, i-divide mo yan sa interest rate, malalaman mo kailan dodoble yung investment mo. Ito yung sample natin. Investor number 1, okay, nakakita ng 4%. No? At the age of 29, nag-invest ng 100,000 at 4% interest rate. So pwede mong gamitin yung number 72 divided by 4%. Okay? So, every 18 years, dodoble yung kanyang 100,000. So, 29 plus 18 at the age of 47, yung 100,000 niya naging 200 na, nagdoble na after 18 years. Dahil nilagay niya to sa 4%. Okay? 47 plus 18 years at the age of 65 na, magre-retire na siya, yung 200 niya dumoble, naging 400,000. Yan po yung ibig sabihin ng rule of 72. Malalaman mo kailan dodoble ang investment mo. Investor number 2, naglagay sa 8%. Every 9 years, dumodoble yung kanyang investment. Kaya yung 100,000 niya at the age of 65, 1.6 million na yan. Okay? Pero dahil natuto ka, nakakita ka ng 12%, every 6 years, dumodoble ang iyong investment. Kaya at the age of 65, no, yung 100,000 niya ay naging 6.4 million. Ano pong napansin natin dito? Lamang ang may alam. Kaya ang tanong ng iba, bakit ang mga mayayaman lalong yumayaman? Dahil alam nila kung paano palaguin ang kanilang pera, alam nila kung saang investment vehicle nila ito ilalagay. Okay? So key financial concepts that we need to learn. Ano ba yung mga yan? Ano ba yung mga investment vehicle natin? No? Ito, tignan po natin. Do you know that you can be a multi-millionaire if you invest 33 pesos a day or 1,000 pesos a month sa loob ng 30 years. No? Kung nagawa mo yan, yung makapag-ipon ka ng 1,000 pesos per month sa loob ng 30 years, meron ka dapat 3.5 million. Paano? Ito, meron tayong tinatawag na wealth calculator or compounding interest. Kung 1,000 per month yan sa loob ng 30 years, meron kang 3.5. Kung masyadong mahaba yung 30 years, yung 1,000 mo, doblehin mo. Okay, para sa loob ng 15 years, meron ka ng 1,000,000. Okay, kung mahaba pa yan, then gawin mo 5,000 a month. Para sa loob ng 10 years, meron kang 1.1 million sa mutual funds. Alright? Then, eto po, alam niyo po ba to or nakita niyo na ba yung libro or nabasa niyo na ba yung libro na ginawa ni Brother Bo Sanchez? No? Yung kanyang katulong na tinuruan niya na mag-invest sa stock market. After 7 years, ang kanyang katulong ay milyonaryo na. So dito pinapakita natin na walang pinipili. Kahit anong status ng buhay meron tayo. No? Pwede tayong maging successful as long as na marunong tayo mag-ipon, mag-invest, marunong tayo sa kahalagahan ng financial education. Okay? Investing in mutual funds, isa sa mga benepisyo ng IMG, ano yung maging mutual fund investor ka. So paano nag-work ang mutual funds? Ito tayo as investor, pinagsama-sama yung pera natin, in-invest yan sa mutual funds, no? Which is merong fund manager na sa'yo mag-i-invest dito sa mga securities na yan tulad ng mga nakikita natin ng mga malalaking company. Pag kumita yan, balik sa investor. Ang mutual funds, professionally managed. Meron ng fund manager, meron ng fund expert na magmamanage yan. Very liquid. Mag-enroll ka nga lang sa IMG, ano? Automatic investor ka na. At yung pera natin naka-diversify. Ibig sabihin, okay, naka-invest yan in different big companies. Low minimum investment. Nag-enroll ka sa IMG. Automatic, meron ka lang 1,000 pesos na investment sa mutual funds. Okay? Very transparent. Meron kang username and password. Mache-check mo, mamomonitor mo ang investment mo anytime. Strong track record. Hey, hindi pa tayo pinapanganak, meron na pong mutual fund investment. Hindi lang natin alam dahil ito ay para sa mga mayaman lang before. Okay? Safe and secured, no? Naka-register dyan. Okay? At highly recommended to ng ating government. Kaya naman ang ating mutual fund investment ay walang tax. No? Ito yung investment sa Pilipinas na walang tax. Okay? So ngayon, kahit sino OFW ka man, kahit anong status ng buhay mo, pwede kang makapag-invest sa mutual funds. Alright? So, dapat alam natin kung ano yung mga investment vehicle. Alam mo dapat specific, ano ba yung goal mo, ano ba yung pag-iipunan mo. Kung emergency fund, ilagay mo yan sa bangko para anytime, no, pwede mong ma-withdraw. So, alam mo dapat, kung alam mo yung goal mo, alam mo kung anong paglalagyan mo. Kung para sa education, retirement, protection, ilagay mo yan sa mga long-term investment, no? Invest with a purpose. So, mag-invest ka para sa healthcare mo, para anytime na magkasakit ka,
meron kang magagamit na pambayad sa hospital, hindi ka kaawa-awa. Okay? Mag-invest ka para sa retirement mo, para pagtanda mo, no? Hindi ka kawawa. Mag-invest ka para sa educational fund ng anak mo, para pag nag-aral yung anak mo, may kukuha niya yung kurso na gusto niya. Mag-invest ka sa dream house mo, dream car mo, para hindi mo na kailangan mag-loan. No, mag-invest ka para sa vacation mo. Invest with a purpose. Alamin mo muna bakit ka dapat mag-invest. Dapat klaro 'yon. Okay? Sabi nga ni Mr. Robert Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. Sabi ko nga kanina, bawat kita, bawat income dapat pahalagahan mo. Okay? Palaguin mo, protectionan mo, napakahalaga yan para magkaroon tayo ng peace of mind. Okay? So yan po yung part 1 ng ating basic financial concept. At dito nga, ito tinuturo na natin dito, ano ba yung mga benepisyo pag once na ikaw ay nag-member or nag-enroll sa IMG. So para sa lahat na hindi pa IMG member, ito yung benepisyo po natin kapag tayo po ay nag-enroll or nag-member sa IMG. Number 1, automatic mutual fund investor ka na dahil meron ka ng 1,000 pesos agad na agad na investment sa iyong mutual funds na pwede mong dagdagan to as low as 20 pesos. Alright? Dahil meron ka lang access. Pangalawa, nag-enroll ka sa IMG, meron ka ng 100,000 pesos na accident insurance. Kasama na sa benepisyo mo yan, wala kang babayarang monthly. Number 3, meron ka pang additional na 50,000 pesos na burial benefit sa pamagitan ng Fidelity Life. Nag-enroll ka sa IMG, meron ka ng 1,000 na investment, meron ka pang 100,000 na personal accident insurance, meron ka pang 50,000 na burial benefit, wala kang babayarang monthly. Okay? And para sa ating mga OFW, no, number 4, additional, take note, additional na benepisyo nito para sa ating mga OFW kapag nag-enroll ka sa IMG. So ang total na accidental death benefit mo ay 600,000 pesos. Okay, para sa mga OFW. At ang total na burial benefit mo ay 150,000 pesos additional yung 100,000 na yan. Okay? So para sa mga OFW na nandito, no, pag nag-enroll ka or nag-member ka sa IMG, ang accidental death benefit mo dito, yung 500,000 na yan, plus yung 100,000 kanina, total of 600,000 pesos ang accidental death benefit mo. Plus, yung burial benefit mo, 100,000 yan, plus yung 50,000 kanina, total of 150,000 pesos ang burial benefit mo. At meron ka pang accidental medical reimbursement benefit up to 100,000 pesos. Kasama rin dito sa benefits natin yung acts of terrorism, protection natin yan, merong 600,000 pesos. Then, meron din tayong unprovoked murder and assault, kasama sa benefits mo yan, worth 600,000 pesos. Number 9, accidental disablement benefit. Anong ibig sabihin nito? Na aksidente, naputulan ng daliri, meron kang makiklaim. Depende kung ano yung nawala during the accident. Meron pong nakalaan na budget para dyan na tulong. Okay? Number 10, meron na din tayong repatriation service para sa ating mga kababayan na namamatay abroad. Pag IMG member yan, okay, mas madali na yung pagpapauwi ng bangkay sa Pilipinas. Yan po yung pinaka-challenge pag meron po tayong mga kababayan na namamatay abroad, yung pagpapauwi ng bangkay sa Pilipinas, napakamahal po yan. So dito pwede na tayong matulungan ng Everest, no, dito sa IMG. Benefit number 11, okay, pwede tayong maging Certified Associate Financial Planner. Benefit number 12, okay, libre na yung consultation or check-up natin sa Kaiser Medical Center. Benefit number 13, discounted tayo pagdating sa medical services ng Kaiser. Benefit number 14, discounted pati immediate family natin pagdating po sa medical services ng ating Kaiser. Okay? Number 15, kung ikaw ay nagsasalamin, isa sa mga benefits natin, libre na yung 2 frames. Lens lang ang babayaran natin sa pamagitan niya ng De Los Reyes Optical Clinic. Benefit number 16, may problema ka when it comes to legal matter. Pwede ka nang kumausap ng lawyer, 45 minutes per session, 2 sessions every year. Libre po yun. Okay, benefit number 17, sharing is caring. Pwede tayong mamigay ng 20,000 pesos na personal accident insurance para sa mga hindi pa IMG member, no? Then benefit number 18, meron na tayong free financial ebook. So kahit nasaan ka, pwede kang makakuha ng kopya mo ng ating ebook, The Secret to Saving and Building Your Future. Then meron na rin tayong free financial video book, no? Kung tamad kang magbasa, panoorin mo na, meron din po tayo niyan. Benefit number 20, libre na yung ating access sa ating mga financial workshop, no? From workshop 1
makikita natin yan ang tinuturo agad. Number 1 is yung paano ma-manage yung utang. Workshop 2, paano ka makapag-build ng solid financial foundation mo. Workshop 3, paano kumikita ang investment natin. Workshop 4, paano mo papaghandaan yung retirement mo. At workshop number 5, benefit number 25, yung makapag-build ka ng sarili mong business inside the financial industry. Kasama lahat yan sa mga benepisyo natin. Okay? Benefit number 26, okay, mas madali na para sa atin na mag-take ng ating life license. Okay, meron na tayong reviewer na binibigay ng IMG. Benefit number 27, okay, kung may sakit ka sa ngipin, sa dentist magpapa-check up. Kung may sakit ka sa katawan, sa doktor magpapa-check up. Pero ang common na sakit ng mga Pilipino, sakit sa bulsa. So meron tayong binibigay na free financial check-up. Okay? Benefit number 28, pag IMG member ka, meron ka ng access sa ating mga financial services tulad ng Kaiser, okay? Tulad ng Manila Bankers Life. Then, of course, meron na tayong access, no? Dahil pag once na nag-member ka o nag-enroll ka sa IMG, ikaw ay automatic investor, kaya libre na yung ating mga investment seminars. At every time, no, na magdadagdag ka ng investment mo, 0% entry fee. Benefits natin yan bilang isang IMG member. Meron na rin tayong access pagdating sa direct trading, benefit number 32. Then, partner din natin ang Palawan na pera padala, no, when it comes sa ating mga transaction, magbayad ng healthcare, dagdag investment, pwede natin gamitin ang service ng Palawan sa murang fee, no, nababayaran lang. Okay? Then benefit number 34, kapartner din natin ng Memorial Everest, no? 24/7 yan. Benefit number 35, meron din tayong marketplace dito sa IMG. Benefit number 36, magkakaroon tayo ng IMG movies. Okay? Benefit number 37, makaka-discount tayo pagdating sa mga non-life insurance. Benefit number 38, makaka-discount tayo sa mga real estate. Benefit number 39, makaka-discount tayo sa pagpapagawa ng will and trust testament or corporation sa pamamagitan ng Asset Preservation Services, APS by IMAX. IMAX po is grupo po yan ng mga lawyer. Okay? Benefit number 40, gusto mong bumili ng brand new car. Okay? Pwede kang mag-enroll, mag-member sa IMG para makaka-discount ka ng malaki. Meron tayong IMG Auto Program. Benefit number 41, pwede kang magkaroon ng other source of income, pwedeng gawin ang business ng IMG. Benefit number 42, gusto mo makapag-travel around the world, no? So, kasama yan sa mga benefits na pwede tayo makapag-travel around the world ng libre. Alright? Benefit number 43, yung magkaroon ka ng world-class recognition. Benefit number 44, magkaroon ka ng SMD watch. Okay, kasama yan sa mga benefits natin. Benefit number 45, pwede kang maging millionaire ring earner. Okay, proof yan na sa IMG, pag ginawa mong business, ay meron din income. Okay? Benefit number 46, yung magkaroon tayo ng Rolex watch, magkaroon ng free car. Benefit number 47, libre din yan pag nag-qualified tayo. Benefit number 48, pwede kang magkaroon ng free healthcare kapag nag-qualified tayo. Benefit number 49, once you become an IMG member, meron kang username and password, so meron kang access. Benefit number 50, updated tayo daily. Benefit number 51, kung ang GCash kung ang Globe ay merong GCash, ang Smart may Paymaya sa IMG, meron tayong sariling Neuracash. Okay? Benefit number 52, meron na tayong sariling account when it comes to digital marketing platform, no? 9 powerful features of Dominate. Ito yan, ang number 53, yung paggawa ng website. Number 54, paggawa ng email marketing. Number 55, naka-ready na lahat ng mga links, QR code, gagamitin mo na lang. Benefit number 56, yan, pwedeng gamitin sa live webinar, pre-recorded webinar, okay? Pagdating sa survey, events, stat reports, at of course, meron din tayong mga mentors dito. Okay? Benefit number 32, ayan, si Jomar Hilario, digital marketing guru natin. Benefit number 63, si Alan Ngo, nagtuturo sa atin about email marketing. Okay? Then, benefit number 64, para to sa mga OFW, pwede kayong magkaroon ng Visa card. Okay? Makasama sa mga exclusive events and runs and contests sa ibang bansa. Yan po lahat yung mga benefits na meron tayo dito sa IMG once na ikaw ay nagpa-member or nagpa-enroll sa IMG. Ikaw to, as IMG member, meron na tayong access sa ating mga major providers tulad ng healthcare, nandiyan ang Kaiser, life insurance, nandiyan ang Manila Bankers Life at Fidelity Life, investment sa stock market sa pamamagitan ng Rampver Financial, real estate,
general insurance, and other allied services. Ganyan po kalawak yung financial services na meron po tayo dito sa IMG, no? One-stop shop brokerage company. Okay, napakalawak po ang financial services na meron tayo dito sa IMG. At ang mission natin sa IMG, we are not selling insurance or investment. Ang ginagawa natin is to educate people about sound financial concept. Yung matuto tayo, no? Paano pagtrabahuin ng pera, yung makapag-build tayo ng ating solid financial foundation. Okay? And did you like what you have learned today? No? So it's time to act on it today. It's not too late. This is the best time para makapag-start ka na rin ngayon. Okay, register, mag-member tayo, mag-enroll tayo, no, dito sa IMG at pwede tayo makapag-start ng ating pag-build ng ating solid financial foundation sa pamamagitan ng Level 1 Savings Program, yung ating pagkakaroon ng ating Kaiser. At pwede natin itong ibahagi sa mga kakilala natin, kamag-anak natin, kaibigan natin, kahit sino, no, na nangangailangan ng tulong natin. Okay, huwag tayong mahiya na ibahagi yung kagandahan ng financial education na tinuturo po dito sa IMG. Here's the good news. Whatever situation you are right now, you can make a change. You can go from being broke to being blessed. You can zero out your debts. You can start today. Okay? Ito si Dr. Melchie Sarnillo, dating school principal. Ngayon po, isa na sa mga CEO dito sa IMG. Dating senior citizen noon, of course hanggang ngayon, senior citizen pa rin. Pero dito na-promote siya, no? Na maging CEO. So walang pinipili po dito sa IMG, may pinag-aralan ka man o wala, no? Pwede mong gawin ang mission, pwede kang maging CEO. Okay? Basurera noon, naging CEO. Kasama ko yan na na-promote po sa Malaysia. Okay? Dating housewife noon, executive vice chairman ngayon. At ito naman yung mga naging activities natin dito sa Isabela nung tayo po ay nag-for good na bilang isang OFW. So isa tayo sa mga nagtuturo sa ating mga kapulisan. Right? So yan, so mga kapulisan, mga teachers sa Batangas, kung saan-saan tayo nakakarating, Negros Oriental, Hong Kong, Macau, kung saan tayo nanggaling, Dubai, yan. Sa IMG, naniniwala tayo na pwede tayo makatulong at makapagpabago ng buhay ng isang Pilipino. We believe in our mission. We believe in the power of financial education, and we believe that the best gift that you can give to yourself and to your family is financial freedom. Huwag nang ipamana pa ang kahirapan. Okay? So meron na tayong office right now kung nasaan tayo dito yan sa Isabela. At ito na yung mga natulungan natin dito po sa IMG Isabela Financial Center. Yan. So iba't ibang mga family, yung mga natulungan natin na nagkaroon sila ng mga claim. At of course, meron na rin tayong office diyan sa IMG Kawayan City at pinapamunahan ni Ma'am Charisma Dian. Okay, you are the solution to your future. We cannot control our country's economy, but we can control our own economy. Kailangan lang natin right information, right choice, right decision, right action, right direction para magkaroon ng right result. So eto po tayo nung ginagawa, nung nagsisimula pa lang po tayo sa IMG, OFW pa rin po tayo dyan, nasa Macau. No? So ginawa natin part-time nung tayo po ay OFW, nung nasa Macau tayo at tayo po ay isang security guard before. Diyan po sa Macau, kung mapapansin nyo yung hawak ko na pamphlets, 10 benefits pa lang po noon. Ngayon po, nasa 66 benefits na. Okay, so walang pinipili, OFW ka man, okay, empleyado ka man, kahit anong status ng buhay meron ka, pwede kang matulungan ng IMG, pwede kang mag-enroll, mag-member sa IMG. Life after Macau, ito naman yung mga magagandang opportunity na na-experience natin dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-invite sa mga radio, no, para ma-interview, mag-share ng ating mission. At isa sa mga opportunity na binigay sa atin, ayan, yung makilala natin si Corina Sanchez, tayo yung nagbigay ng seminar doon sa kanyang mga staff, mga kaibigan dyan po sa Dubai, at dyan ko po nakilala si Miss Corina Sanchez. Miss Corina Sanchez is ambassador po natin, okay? Tandaan, financial independence is not a dream, it's your decision, alright? So para po sa lahat ng mga nag-stay, sa lahat po ng mga guests natin, ayan, pwede po kayong magkaroon ng free 20,000 pesos na personal accident insurance. Kunin nyo lang yung link sa mga nag-invite sa inyo at i-fill out po natin yung ating form para magkaroon po tayo ng libreng 20,000 pesos na personal accident insurance. Ang kakampi ng IMG community, dumadami, no? Kakampi mo, kakampi natin. Senator
Rafi Tulfo, ambassador po natin sa IMG. Okay, kaibigan, kabalitaan at kakampi, Miss Corina Sanchez Rojas. And of course, ang ating kapatid na si Daniel Padilla, brand ambassador natin ng Kaiser. Sabi nga ni Daniel, Kaiser, nasa iyo na ang lahat. And of course, ang ating Kuya Boy Abunda, the best way to show your love. Yan siya po ang ating ambassador ng ating Manila Bankers Assurance. Okay? So thank you so much. Laging tatandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMQ. Once again, my name is Winifred Pungan Asuncion Junior. Nandyan yung aking FB account, email address, and contact number. Okay? Thank you so much, everyone. The best time to start was yesterday. The next best time is now. Eto na yung napakagandang pagkakataon para makapagsimula na rin tayo ngayon. So once again, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? So dadako naman tayo sa mga sa question and answer. So once again, maraming salamat and I hope marami po tayong natutunan doon po sa ating binahagi. So once again, thank you so much.